Yes, sobrang dali dito mag-trade kay IQ Option. Pero hindi mo lang to basta-basta pakikiramdaman. Kasi kailangan din to ng technical analysis at the same time, tamang indicator na gagamitin, which is pag-uusapan natin ngayon. Disclaimer lang guys, this is not a financial advice. Trading is risky and do your own research before trading a real money. Unang-una mo talagang gagawin is alamin mo yung fundamentals at the same time kung paano mag-technical analysis and add-on na din natin yung indicator na gagamitin natin dito. Gagamitin natin na indicator first is yung Bollinger Bands. So hanapin mo lang dito sa gilid and dito naman sa kanyang settings as is yan 14. Ngunit i-change lang natin yung kanyang color display and mag-a-adjust tayo dito. Lalakihan natin kahit ganito lang. Yung middle line natin, i-change din natin ng white as is yung kanyang kalakihan at i-adjust mo yung kanyang opacity para medyo blur siya kaysa other line. Okay, and dito naman sa lower line, i-change mo din yan ng white. And at the same time, i-adjust mo yung kanyang line size and click apply. So dito na ngayon ang pag-uusapan natin kung paano natin gagamitin ang Bollinger line sa pagtitrade dito sa IQ Option. For example dito, so kapag yung candlestick guys is nag-cross na dito sa lower line, nagsisignal yan ng bullish trend. And kapag yung price naman, nag-cross naman dito sa upper band, that means that is considered as overbought. Nagsisignal yan, bababa yung price ng isang asset. Pero sometimes, meron kasing mga pangyayari na kahit nag-cruise na dito sa upper band yung price, nagiging bullish trend pa din yung market. So that's why, yung pangalawang indicator na gagamitin natin para mag-serve siya as confirmation dito sa strategy na ginagamit natin. Okay, so mag-add-on tayo ng isang indicator which is yung tinatawag natin na Relative Strength Index or RSI. Okay, so magiging partner to ngayon dito sa ating Bollinger Bands. So ngayon dito sa settings, i-change lang natin to ng 13. As is na yan dito sa baba. At i-increase na lang natin dito yung baseline. And apply. So ngayon, paano ba to siya gagamitin? So it will serve as our confirmation dito sa Bollinger Bands natin. So for example ito, nag-cross na dito yung price sa itaas. And at the same time, yung RSI naman natin is nag-cross na din dito sa line. Ibig sabihin yan, there is a big chance na bababa yung price ng asset natin. So mag-click tayo dito ng lower. Yung expiration time ng trade natin is 1 minute. Ibig sabihin yan, kapag naubos yung time at tama yung prediction natin, well, mananalo tayo. And we'll see kung tama yung prediction natin gamit tong Bollinger Band and RSI indicator natin. Pwede mo rin ma-adjust yan. Okay, yung expiration time, pwede mo yan ma-adjust. Kung gawin mo yung 2 minutes or 5 minutes para mas matagal and magiging tama talaga yung prediction mo. So since dito kasi nag-cross na, 2, 1, and we win. So mag-lower tayo guys. So napaka-importante dito yung expiration time kasi ito yung magde-declare kung tama ba yung prediction mo dito sa trading mo. Pwede tayo mag-add guys. Okay? Magdalawa tayo kasi yung indicator natin nagsisignal na yan ng possible downtrend. Pero kailangan muna natin maghintay sa expiration time natin. We have 10 seconds pero pag gusto mo dito i-adjust mo lang. Kasi importante din yung expiration time para maging tama sa paggamit ng indicator natin. Yan. Okay, so expected profit. So, panalo yung trade natin. Dito sa isang trade natin na inopen, may 10 seconds pa siya kasi dalawang trade yung inopen natin dito gamit yung Bollinger Band and RSI na confirmation. So, ayan, talo tayo sa isa kasi 1 minute lang yung expiration time. Kaya gagawin natin yung at least 3 minutes. Mag-lower pa din tayo, guys. So, ayan, 3 minutes yung expiration yan. So, malaki yung chance na magiging tama yung prediction natin. Kasi yung Bollinger Band natin, at the same time, yung RSI natin is telling us the signal. Kailangan lang tayo maghintay. So ito, hindi pa siya kalakasan guys ha. Kailangan mo talagang hintayin na magiging ganito siya. Kailangan mo lang talagang hintayin na mag-cross talaga siya. Kasi dito, hindi pa siya masyadong visible na nag-cross talaga sa line natin. Ganun lang yung strategy na ginagamit natin guys. At the same time, dito sa lower band, kapag nag-cross dito yung price sa lower band ng Bollinger, dito naman sa RSI natin, nag-cross din yan. So, ibig sabihin, magiging bullish yung trend natin. May katagalan yung trade natin kasi 3 minutes yung expiration time ng trade natin. Importante yan para masakto talaga dito sa strategy na ginagamit natin. Pero pwede mo naman yan i-adjust. Gusto mo ng pangmadalian. Pero yun nga lang, i-adjust mo din dito yung candle close. Kung ilang minuto ba dapat mag-close yung candle. Sa trade na to guys, parang talo tayo. Okay, so talo tayo guys. Kasi yung RSI natin is hindi pa siya masyadong visible na na-cross yung line tulad dito. So it takes time talaga
para yung strategy natin is magiging sakto. Tulad niyan guys, di ba nag-cross na dito yung RSI, so pwede na tayong mag-lower. So yung expiration ng trade natin is 3 minutes, iintayin lang natin yan matapos. Kung okay naman yung signal mo dito sa upper Bollinger Band, at the same time yung RSI, pwede mo naman siya gawing 1 minute kung sure ka na talaga. Pero since trading is all about probabilities, meron talagang chance na mapiflip pa din yung market. Kahit anong klaseng strategy pa yan yung gagamitin mo, hindi talaga perfect. Meron talagang time na matatalo at matatalo yung strategy na ginagamit. Kailangan mo lang talaga dito ng discipline, ng patience, para mas maintindihan mo yung galaw ng market. At dito naman sa candle close guys, pwede naman natin to i-adjust. Gagawin natin yung 1 minute. Pero yun nga lang, hindi na siya magbabagay dito sa strategy na ginagamit natin. So para naman mag-match sa strategy na ginagamit natin, so kailangan tayo ng higher time frame, at least 5 minutes yung candle close, and yung expiration time natin, at least 3 minutes or 5 minutes din. So ayan guys, 2, 1, panalo tayo. Ibig sabihin guys, yung strategy na to is napakadali siyang gamitin, madali siyang intindihin, pero kailangan mo lang talaga maghintay. Kailangan mo lang ng patience and confirmation bago ka mag-enter or mag-predict ng yung trade. So ganun lang guys. And kung gusto mo ng step-by-step tutorial dito sa IQ Option, inilagay ko yung link sa video description. And kung may natutunan ka dito sa video na to, don't forget to like and subscribe sa akin channel guys. And see you in the next one.